inyong lahat. Sana ay naging masaya ang inyong Christmas and New Year celebration. Naway ang taon na ito ay maghatid sa atin ng mas maunlad na buhay. Panibagong taon, panibagong pag-asa at panibagong talakayan na naman tungo sa mas maunlad na transportasyon. Sa ating mga masugid na mga taga-subaybay at hindi nagsasawa sa panonood ng ating mga episode at ang ating mga dumaraming subscribers at followers sa Facebook at YouTube. At sa mga hindi pa po nag-follow at hindi pa nagsusubscribe, Beke Nemen! Masayang biyahe po sa inyong lahat! Happy New Year sa aking co-host na lalong mas gumagwapo. Hi, Ka Freddy! Kamusta ang inyong holiday season? Hello, Rose! Yun, wag mo na sabihin gumagwapo. Gwapo talaga. Happy New Year din, Rose. Masaya naman ang holiday ng aking pamilya kasama yung mga mahal sa buhay. Ano mga ginawa mo itong holiday season? Walang ginawa kundi kumain tsaka uminom. Kasama barkada, pamilya, syempre mga mahal sa buhay. Ikaw ba, partner, kumusta ang iyong Christmas and New Year? Masayang masaya din naman. Busog na busog ang aking bulsa at ang aking tiyan. Daming pera, puro trabaho Sana all. Ay, teka lang, partner. Babatiin ko muna ang ating mga loyal na subscribers and followers sa social media account ng PUBMP TV NCR. Happy New Year po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nagpa-follow at hindi pa nakasubscribe, wag na pong pahuli. Please follow and subscribe PUB TV NCR sa Facebook and YouTube. At syempre, ang ating mga kasamahan sa hanay ng transportasyon. Ang mga member ng NCR Transport Consolidated Entity, pero bago na po ngayon, Arangkada NCR Transport Federation. And of course, sa pamunuan ng NCR LTFRB headed by our very own NCR Regional Director, Attorney Sona Rosette M. Tamayo, na napakasipag, napakabait, at sobrang supportive sa programa ng gobyerno. At sa mga transport cooperatives at corporation, Happy New Year po sa inyo. Nawa ay lalo po kayong pagpalain ng ating poong may kapal. Sino pa ba yung nalimutan ko? Wala na siguro? Dapat nilista mo, Ka Freddy. Kaya nga Partner, nais ko ding batiin ang ating mga bagong transport groups na humabol sa consolidation. Welcome! Welcome po sa pagbabago. Masaya po kami sa inyong mga ginawang desisyon. Happy New Year po sa inyong lahat. Congratulations po and welcome sa mas maunlad na transportasyon. Makakaasa po kayo ng NCR Transport Consolidated Entities ay nakahandang tumulong sa abot ng ating makakaya. Kung may mga katanungan po kayo, ay mag-message lang po sa aming mga social media accounts, PUBMP TV, NCR sa Facebook at YouTube. Maaari din po kayong magsadya sa ating tanggapang ng LTFRB. At syempre kung kailangan ng coaching, lalayo pa ba tayo? Message nyo lang po ang aking partner, Freddy. Sa abot po ng aking makakaya, ay nakahanda po akong gabayan kayo at hindi lang po ako. Kasama po ang aking mga kasamahan sa NCR Transport Consolidated Entity na ngayon ay Arangkada NCR Transport Federation. Ayan, ang haba na ng intro natin, partner! Talaga naman, na-miss natin ang ating mga kabiyahe. And speaking of kabiyahe, partner, eto na, may mga kasama tayo ngayong araw na ating mga makakabiyahe. Partner, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Ayun nga, Ka Freddy. Partner, ang ating pag-uusapan ay isa sa napakahalagang usapin hindi lang sa hanay ng transportasyon. Ito ay isang global issue. Very interesting Yes, interesting talaga. Pero bago tayo tumungo sa ating topic at bago natin ipakilala ang ating mga kabiyahe, magbe-break muna tayo. At sa ating pagbabalik ay ipapakilala na natin ang ating mga kabiyahe. Kaya tumutok lang dahil magbabalik pa ang Sakay Na Biyahe Na Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. JMC supports the PUV Modernization Program. Sakay na sa JMC tayo! Welcome muli sa Sakay Na, Biyahe Na.
Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Sa ating nakaraang biyahe ay natalakay natin ang kahalagahan ng stakeholder support and consultation. Kasama ang ating mga kabiyahe, natunghayan natin na hindi pala ganoon kasimple ang proseso. Pero natututunan naman ito basta sundin lang ng tama ang mga pamamaraan at sundin ng maayos ang proseso. Ang sabi nga ng aking partner ka, Freddy, ay hanggang ngayon nasa learning process pa din sila. Tama ka dyan, partner. Nasa learning process pa din kami. Sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay isang global issue, ang climate change. Ano nga ba ang papel ng transport groups dito? Transport group nga lang ba ang dapat makibahagi o ikaw at ako ay meron ding parte dito? Halina at ating itong alamin kasama ang ating mga kabiyahe mula sa South Metro TC Chairman Junso ng NCR. Another guest, Chairwoman Ellen Maghanoy of Cebu ng Region 7. Isa pang makikibiyahe sa atin, Chairman Orlando Sabilita ng Region 12. Yes, alam ko partner, taga-ano siya, Gensan. Makikibiyahe din sa atin si Chairman Ramil Albano ng Region 4A, parting Antipolo yan. At ang huli nating makakabiyahe, Chairman Ramil Gavino ng Region 4A. Ano yan? Lokban, Quezon. Wow! Yung area nila. At ito pa, partner ha, last December 12, 2023, ang mga consolidated transport groups all over the country ay nagdaos ng Climate Change Unity Walk or Peaceful Rally. Nais nilang maipaabot ang kanilang mga mensahe sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpatuloy at pag-ibayuhin ang programang PUVMP at ito ay pinangunahan ng partner ko, nag-iisang ka Freddy Hernandez at ni Chairman Misael Melinas, Chairperson of Juan Transport Service Cooperative. Atin pong balikan ang ilan sa mga kaganapan noong araw na yon. Ipapahayag po namin ang aming saloobin para po sa PUVMP modernization. Partner, ang intense pala ng ginawa niyong Climate Change Unity Walk. Oo, partner. Ang tataas ng mga energy ng ating mga kasamahan sa iba't ibang transport groups. Ramdam ko nga hanggang dito kung gaano sila ka-passionate na iparating ang kanilang mensahe sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nawa ay mapakinggan ng ating mahal na Pangulo ang kanilang mga saloobin. Okay, partner, ready ka na ba para sa ating mga kabiyahe? Let's get it on! Let's get it on! Yes! Ang mga kabiyahe natin ay makakapanayam natin through our correspondent. Pumunta ang ating correspondent sa Climate Change Unity Walk or Peaceful Rally upang atin silang makasama sa araw na ito. Ang ating unang makakabiyahe ay mula sa South Metro Transport Cooperative. Happy New Year at masayang biyahe po, Chairman Junso. Good morning, Rose. Welcome po sa Sakay Na, Biyahe Na. Ang carbon footprints ay tumutukoy sa pangkalahatang bilang ng greenhouse gases or GHG na nilikha para suportahan directly or indirectly ang lifestyle at activities ng tao. Ang pinagsama-samang GHGs mula sa production and consumption ng fossil fuels, manufactured foods, materials, roads or transportations ay nagreresulta sa carbon footprints. Ang carbon footprints ay kailangang kontrolin dahil ito ay nagproproduce ng CO2 or carbon dioxide na nagpapalala sa global warming at nagiging dahilan ng climate change. Ano po ang pangunahing layunin ng programang PUVMP sa kasalukuyang pagbabago ng klima or sa tinatawag nating climate change? Sa aking pananaw ay ang pagpapabuti ng ating pampublikong transportasyon ay ang paggamit ng electric vehicle sa ating pampublikong transportation para makatulong sa ating climate change upang wag nang lumala yung problema natin sa ating kalikasan. Chairman, paano niyo po iuugnay ang mga proyektong pang-infrastruktura ng programang PUVMP sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at sa pagsugpo sa epekto ng climate change? Sa pamamagitan ng paggamit ng electric PUV, siyempre zero emission po ito. Hindi po ito nagbubuga ng kahit na ano mga carbon sa ating hangin na siyang nagbibigay ng problema
sa ating kalikasan. Na siyang ang resulta nito ay ang malalakas na bagyo, tagtuyot at yung mga La Nina. So ito po yung tamang-tamang sagot para sa atin pong pampublikong transportasyon. Isa ang transportasyon sa mga major contributors sa pagdami ng carbon footprints. Sa paanong paraan niyo po nakikita na makakatulong ang modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa pag-control ng carbon footprints? Ayon sa pag-aaral, ang public transportation ang isa sa mga pangunahing dahilan na nagbubuga ng carbon emission sa ating hangin, na siyang nagiging dahilan ng pagkasira ng ating ozone layer, yung greenhouse gas emission na siyang nagtatrap ng init sa ating mundo, na that's why tumataas po yung temperatura ng ating mundo na nagdudulot ng hindi maganda sa atin pong kalikasan. At sana po ay sa pamamagitan ng paggamit ng electric vehicle sa pampublikong sasakyan ay mabawasan o dili kaya ay ma-eliminate talaga yung pagkasira po ng ating kalikasan. Okay. Chairman, paano niyo po tinitiyak na ang mga modern PUVs ay makapagbibigay ng benepisyo hindi lamang sa kasalukuyang kondisyon ng kalikasan, kundi pati na rin sa hinaharap? Ang PUVMP po ay siyang makakatulong sa pagsugpo sa pagkasira po ng ating kalikasan. Yung patuloy po nating paggamit ng fossil fuel, siya po talaga yung magiging dahilan o nagiging dahilan kung bakit patuloy pong bumibilis yung pag-deteriorate ng ating kalikasan, no? Siyempre, natatrap yung greenhouse gas sa mundo natin. That's why umiinit ng umiinit, nagiging problema talaga sa ating mundo. Sana sa pamamagitan nito ng paggamit ng electric PUV ay ma-save pa po natin yung atin pong mundo. Kasi baka dumating po yung time na dumating na tayo sa irreversible na hindi na natin pwedeng palitan. So yun po yung aming panawagan sa ating pampublikong transportation sa ating bansa. Chairman June, mensahe niyo po sa ating mahal na Pangulo. Ang akin pong panawagan sa ating mahal na Pangulo na isulong na po ninyo, mahal na Pangulo, yung pag-endorso po ng electric PUV sa ating public transportation, sapagkat napakabuti po talaga ng idinudulot dito, hindi lamang sa ating kalikasan, pati sa ating ekonomiya, sapagkat napakamura po ng konsumo nito sa ating pampublikong transportasyon, para hindi na po patuloy na tataas yung pamasahe ng ating mga mamamayan. Yun po ang aking panawagan, mahal na Pangulo. Maraming salamat po, Chairman June, sa masayang makikibiyahe. Mga kabiyahe, Chairman June So of South Metro Transport Cooperative. Ang susunod nating makakabiyahe ay mula sa Cebu. Siya ang chairperson ng Federation of Cebu Transport Cooperative. Sa kasalukuyan ay mayroong 12 cooperatives ang kasali sa kanilang federasyon. Let's all welcome Chairwoman Ellen Maghanoy. Ako po si Ellen Maghanoy, chairman po ng Federation of Cebu Transport Cooperative. Happy New Year at masayang biyahe po sa inyo. Welcome po sa Sakay na Biyahe na. Chairwoman Ellen, malaki po ang kaugnayan ng mga natural calamities sa climate change. In fact, according to Statistica, an advanced software analytics developed by StatSoft to provide data analysis, data management, statistics, and the likes, from 2012 to 2022 alone, 3.04 million families were affected by natural calamities, and in that span of 10 years, 458 deaths were caused by natural disasters. Sa inyong palagay, paano nakakatulong ang PUVMP sa pagtataguyod ng resiliency laban sa climate change, lalong-lalo na sa natural calamities? Yung PUVMP ay makatulong po sa klima natin, lalo na sa ating kalamidad. Dahil po yung mga units po natin ay low emission po yung ini-emit niya. So sa ganyang paraan, makatulong po yung PUV modernization sa pamagitan ng ating mga unit. Ang green infrastructure ay may 10 components. Ito ay ang mga sumusunod: stormwater management, climate adaptation, reduction of heat stress, increasing biodiversity, food production, better air quality, sustainable energy production, clean water,
healthy soil, anthropocentric, such as increased quality of life. Paano makikibahagi ang inyong transport group under the program PUVMP sa programang Green Infrastructure? Sa ngayon po, yung dalawang lumang sasakyan po natin, which is yung nagbubuga ng malaking usok, ay ano kasi yan, 2:1. So sa dalawang lumang sasakyan, equivalent po na isang modernisasyon. Sa pamagitan ng modern na sasakyan natin, mabawasan po ang dami ng sasakyan at saka mabawasan po ang daming usok sa kalsada natin. Yes, Chairman Ellen, paano niyo po tinitiyak na ang PUBMP ay magbibigay ng benepisyo hindi lamang sa kasalukuyang kondisyon ng kalikasan, kundi pati na rin sa hinaharap ng ating lipunan? Ang PUVMP po ay instead po, isang operator yung magmamanage sa mga unit natin. Sa ngayon po, dito po sa modernization program, lahat ng mga units natin ay imamanage po ng isang co-op. So may fleet management tayo. May sarili tayong mekaniko, may sarili tayong staff, may sarili tayong mga driver at operator. Yung mga driver at conductor natin po ay nabigyan na po natin ng mga benisyo dahil po salary base na po sila. Magbigay po tayo ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig para sa ating mga driver at mga conductor. Sa pamamagitan niyan, malaki ang kita ng mga units natin at ma-maintain po ng maayos ang mga modernong sasakyan natin. Ano ang mga hakbang na ginagawa ng inyong transport group upang tiyakin na patas at makatarungan ang PUVMP at ang mga transport groups na nagsasagawa ng Climate Change Unity Walk, lalo na sa mga mananakay ng modern PUV? Yung mga mananakay natin, mga commuters po natin ay safe po sila sa ating mga units kasi po nakasirado po sila. Maiwasan po yung mga maraming snatchers lalo na sa panahon natin ngayon. Marami pong mga masasamang mga tao na laging dinudukutan, nagsa-snatch po ng sa mga passengers po natin. Through modernization program, nasa komportable na po na sasakyan yung mga commuters natin. Chairman, isa pa uling tanong, sa inyong palagay, ano ang papel o kooperasyon ng LGU at pribadong sektor sa tagumpay ng PUBMP sa pakipaglaban sa climate change at sa epekto nito? Kami po, yung mga transport group na hinikayat po namin na mag-modernization na po para napalitan po lahat ng mga lumang sasakyan ng bagong mga youth unit which is eco-friendly. Chairwoman Ellen, may mensahe po ba tayo sa ating mahal na Pangulo? Mensahe ko po kay PBBM ay sana tuldukan na, wakasan na po ang extension na paulit-ulit ng extension ng consolidation natin. At isabatas na po ang PUVMP at mapunduhan na po. Sana po mapunduhan na po ang PUVMP. Alright, maraming salamat po, Chairwoman Ellen, sa masayang pakikibiyahe. Partner, dalawa pa lang sa ating mga kabiyahe ang ating nakakausap pero ang dami ko nang natutunan sa kanila. Yes! Alam mo, Rose, yan ang kagandahan kapag mga intellectual and responsible people ang ating nakakausap. Nagkakaroon din tayo ng dagdag na kaalaman. Tama ka dyan, partner! Kaya sa ating mga viewers, wala pong bibitaw, sama-sama po tayong matututo dahil sa aming pagbabalik ay tatlo sa ating mga guests ang ating makakabiyahe. Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang Sakay Na! Biyahe na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Welcome muli sa Sakay Na, Biyahe Na! Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Ang susunod nating makakabiyahe ay mula sa General Santos City. Siya ang chairperson ng Metro Gensan Transport Cooperative. Again, makikibiyahe siya sa atin through our correspondent. Let's all welcome Chairman Orlando Sabelita. Good morning, Rose. Orlando Sabelita po ng Metro Gensan Transport Cooperative na General Santos City. Happy New Year at masayang biyahe po, Chairman Orlando. Welcome po sa Sakay Na, Biyahe Na. Ang inyo po bang transport group ay nakikibahagi sa inisyatibong e-educate o turuan ang komunidad na baguhin ang kanilang kasanayan? Paano niyo po sila hinihikayat na lumahok sa mas epektibong pangangalaga ng kalikasan? Bilang kooperatiba sa aming hanay,
pinapaintindi po namin kahit nasa kasamaan po namin mga asosasyon sa General Santos City. Ang sa amin lang po, kailangan din po namin ng tulong ng DOTR, ng pamahalaan, na mag-disseminate ng information na kahalagahan ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Chairman, sa anong paraan niyo po tinitignan ang progress ng PUBMP sa aspeto ng pagtugon sa pangangailangan ng komunidad at sa pagpapalakas sa kanilang kakayahan na makipaglaban sa epekto ng climate change? Ito po hindi lamang po para sa atin sa ngayon, kundi pati na po sa mga susunod na henerasyon. Maliban po sa pagbibigay ng trabaho na sa ating mga driver, sa ating pong mga public assistance, passenger assistance officers, pati na po sa management staff ng co-op na magkaroon po ng security of tenure na meron pong maaasahan na sahod buwan-buwan. Hindi po yung sa tradisyonal na umaasa kung kikita ba o hindi sa pangaraw-araw na pagmamaneho. Paano ninyo pinaplano ang long-term effect ng PUV modernization sa kalikasan at sa buhay ng mga tao sa susunod na henerasyon? Mahaba-haba pa pong tatahakin ng mga kooperatiba. Sa ngayon po, kami 5 taon na po na sumunod sa modernization program. And alam po namin, nakapagbigay na po ito ng magandang benepisyo sa aming mga miyembro. Kailangan lang po talaga ang suporta ng ating gobyerno na ipagpatuloy kung ano yung nasimulan na at para po doon, may paliwanag din po sa hindi pa nagpa-participate sa PUV Modernization Program. Chairman, ano ang inyong mensahe or paalala sa mga mamamayan upang maisakatuparan ang layunin ng PUBMP na may bigyan ng positibong kontribusyon ang mga mamamayan sa paglaban sa climate change? Ito pong PUV Modernization Program, unang-una, hindi lamang po para sa ating mananakay na medyo yung ating mga modernized units, komportable, environment friendly, and na-address na po natin yung kakulangan sa yung haba ng pila sa pamamagitan po ng fleet management. Tangkilikin na po natin yung ating mga kooperatiba na sumunod po sa programa ng gobyerno at sinisigurado po natin na lahat po tayo makikinabang nito. Chairman, mensahe niyo po sa ating butihing Pangulo. Sana po isabatas na ang Public Utility Vehicle Modernization Program na ipagpatuloy ang pagsuporta at pagpondo rito na para po ang ating mga kooperatiba at korporasyon na sumunod ay magkaroon ng lakas ng loob na ipagpatuloy kahit alam na po namin na mahaba-haba pa po ang usapin ito. Maraming salamat po, Chairman. Again, mga kabiyahe, Chairman Orlando Sabilitan of Metro Jensen TC. Ang susunod pong makikibiyahe sa atin ay ang chairperson ng Pamahod Environmental Sustainable Transport Services and Multipurpose Cooperative. Good morning, Rose. Ako po si Chairman Ramil Albano ng Pamahod Environmental Sustainable Transport Service and Multipurpose Cooperative ng Antipolo City. Sa kasalukuyan po, kami ay may 80 units ng modern jeepneys na bumibiyahe ng Antipolo, Marikina, Painaan at Marikina Bagong Nayon. Happy New Year at masayang biyahe po sa inyo, Chairman Ramil Albano. Welcome po sa Sakay Na, Biyahe Na. To begin with, paano ninyo pinalalakas ang kooperasyon at pakikipagtulungan ng iba't ibang transport group sa southern part upang mapalakas ang kampanya laban sa climate change? Inihikayat po namin ng mga hindi pa nagpapakonsolidate dahil ito ang tunay na modernisasyon. Dito ay makakamtan natin ang tunay na ang lahat ng benepisyo, kagaya ng SSS, Pag-ibig PhilHealth, night differential, 13-month, at meron pang mga insentibo na ibinibigay sa mga driver at konduktor. Ganun din sa mga operator o ngayon na investor. Chairman, ang renewable energy ay nagmumula sa mga sources na hindi nauubos. Ito ay natural resources at self-replenishing at may mababa or zero carbon footprints. Ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: wind power, solar power, bioenergy, hydroelectric. Okay, Chairman, ano ang inyong plano sa pagsusulong ng renewable energy sources at paano ito nagbibigay ng positibong epekto sa kalikasan at sa pamayanan? Sa ngayon po ay gumagamit pa lang kami ng diesel engine pero
sa susunod po na taon, itong 2024, may parating na po kami na mga electric vehicle. Paano niyo po hinihikayat ang mga private sector na makiisa sa PUVMP at ano ang mga benepisyong inaasahan nilang makukuha mula rito? Hinihikayat po namin na sumali sa aming federasyon, ang National Federation of Transport Cooperative, para magkaroon ng pagkakaisa sa buong bansa. Paano nyo naman po hinihikayat ang aktibong pakikilahok ng mga transport groups sa PUBMP at sa paglaban sa climate change? Pinakita po namin ang magandang epekto ng modernisasyon. Kagaya ng ang mga moderno namin sasakyan ay wala nang mga usok, walang karag-karag, hindi kagaya ng mga tradisyonal na nagbibigay ng pollution sa ating kapaligiran. Chairman Ramil, mensahe niyo po para sa ating mahal na Pangulo. Sa mahal po naming Pangulong BBM, bigyan ng pundo ang modernisasyon. Alright, maraming salamat po sa pakikibiyahe sa amin. Once again, Chairman Ramil Albano, the Chairperson of Pamahod Environmental Sustainable Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang susunod na makikibiyahe sa atin ay mula sa Region 4, Lucban, Quezon in particular. Pinangalanan nila ang kanilang transport group na Lucban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Let's all welcome Chairman Ramil Gavino. Happy New Year at masayang biyahe po sa inyo, Chairman Ramil. Welcome po sa Sakay Na, Biyahe Na. Ay, good morning, Rose. Ako po nga para si Mr. Ramil Gavino, tagapangulo ng Lucban Genesis Transport Service, Multipurpose Cooperative. Kami ay nakabase sa Region 4 sa Lucban, Quezon. So, kami yung kauna-unahang kooperatiba sa South Luzon nag-modernize ng aming mga bagong sasakyan, itong ating mga modernong jeepney. Chairman, greenhouse gas emission blanket the earth. Sinasarhan nito ang pagpasok ng init mula sa araw. Ang resulta nito ay global warming at climate change. Sa ngayon, ang ating daigdig ay mas mabilis nang uminit. Ang mas mainit na temperatura ang dahilan ng pagbago-bagong weather patterns at nakakagambala sa usual balance ng nature. Question, Chairman, paano niyo po sinusukat ang contribution ng mga modern PUB sa greenhouse gas emission? Ano ang target na inilatag niyo para dito? Yung una pong ginawa namin ay kami ay nagtanong tungkol dito sa programa ng gobyerno sa pagpapalit ng mga bagong sasakyan na talagang zero emission. Ano po? Dahil kami ay mga traditional jeepney at ang mga makina nito ay mga Euro type, Euro 2 engine na talaga namang mausok. So pauti-uti po naming binago at pinilitan pa isa-isa. Pagpalit po kami ng unang 15 na modernized jeepney hanggang sa dumating po na ngayon po ay kami meron ng 55 units of modernized jeepney na kung saan ay ito po ay Euro 4 engine type na kung saan ay talagang zero emission ang binubuga, halos walang usok at sa tingin namin ay ito na yung magandang epekto para sa ating kapaligiran. Ano-ano ang mga solusyon na inilatag ng inyong transport group upang labanan ang mga hamong dulot ng climate change habang nagpapalawak ng access ang PUVMP? Yung unang plano, kasi napakahirap magpasunod sa totoo lang ng mga tao para doon sa epekto ng climate change. So, ang una namin ginawa ay, nag-uumpisa yung sa amin ay sa mga pamilya, iwasan yung pagtatapon ng mga basura na hindi nabubulok. Ilagay sa tamang perspective yung ating clean and green. Sana ito yung project din man ng gobyerno, yung DNR, na kung saan ay dito magmumula sa loob ng pamayanan yung malaking pagbabago. At sa pagsunod naman ng pamayanan, pangalawa yung pag-acquire natin ng mga bagong sasakyan na kung saan ay ito yung mga nagiging solusyon at pinagpaplanuhan. Hindi pwedeng basta kukuha ka na lang o ano man, hindi mo alam kung ano yung magiging sistema. At ito nga yung ginawa naming kooperatiba at umaayon naman doon sa mga patakaran na ibinibigay ng ating gobyerno lang, higit yung DOTR at TPRB doon sa PUBMP na kung saan ay yun nga, yung Clean Air Act na kung saan ay ito yung solusyon doon sa pagkakaroon ng pagbabago ng climate change. Chairman, paano niyo po tinitiyak na hindi lamang ang mga transport group ang makikinabang, kundi pati ang mga mananakay ay makikinabang din sa PUBMP? So, una rin sa lahat, yung number one makikinabang dito, yung mga pamilya ng aming mga driver, mga operator, mga mamamayan, na kung saan tayo naroon tumitira.
Dahil dito, nagagawa namin na sumunod sa pakiusap sa kanila na gawin yung tamang paraan. May mga batas tayo na, o may mga batas sa mga local government natin kung saan tayo naroon. Ano higit doon sa mga, number one, yung mga pagtatapan ng mga basura, kung saan natin tamang lagayan, doon natin dapat inihalagay. Hindi lang yun, yung pagsunod pa rin doon sa mga adhikain ng ibang mga programa ng gobyerno, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung programa ng DNR, kung saan ay talaga namang napapanahon na upang gawin ng mga kagaya nating mga mamamayan. Ano ang inyong plano para sa pagbabahagi ng kaalaman at kampanya upang pataasin ang kamalayan ng mga tao tungkol sa epekto ng kanilang mga gawain sa kalikasan at kung paano sila makatutulong upang labanan ang climate change? So number one ay maging magandang halimbawa tayo. So nagmumula sa atin, sa isipan, sa gawa, kung saan ay ito ay madadala ng ating mga henerasyon. Kung makikita nila na gumagawa ka ng tama pagdating dito sa kalinisan ng kapaligiran at yung tinatawag natin ngayon, yung talagang panahon ng ito, yung climate change, ay talagang kailangan magmula sa isang tao. At ito ay madadala ng mga aanakin pa natin, mga apuhin, o yung ating mga henerasyon na kung saan ay makikinabang ang lahat, hindi lang yung pamilya mo, kundi yung buong pamayanan. Chairman, may mensahe po ba kayo sa ating mahal na Pangulo? Kami po ay nagpapasalamat sa Pangulong Bongbong Marcos sa programang ito ng PUBMP at ito po ay napakalaki ng tulong higit po dun sa mga membro namin. Hindi lang sa amin yung mga talagang sumunod doon sa pagbabago panahon ngayon, kagaya po ng aming mga operator, driver, mga membro ng kooperatiba, membro ng mga korporasyon na kung saan ay nakikinabang po. Talagang malaking tulong po yung naging programa at lahat po sa amin ay talagang nakinabang. Nagkaroon po ng mga tamang benepisyo, tamang kita para mabuhay ang kanyang ang aming mga pamilya. Sana po ay tulungan pa rin kami hanggang sa ngayon. Sana ay kami po ay lumalapit sa inyo kung saan ay mabigyan ng kaukulang budget yung aming hinihiling na PUBMP kung saan ito lang po yung magiging buhay para dun sa pagsunod namin sa modernisasyon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Chairman Ramil, sa napaka-informative at napakikibiyahe. There you have it, ang 5 nating mga guests for today. Manatili pong nakatutok dahil magbabalik pa ang Sakay Na, Biyahe Na, talakayan tungo sa makabagong transportasyon. JMC supports the PUV Modernization Program. Sakay na sa JMC tayo! welcome muli sa Sakay Na, Biyahe Na. Talakayan tungo sa makabagong transportasyon. Partner, natapos na naman ang ating episode na punong-puno ng kaalaman. Habang kausap natin ang ating mga guests, ay na-realize ko na hindi lang pala ang gobyerno, ang mga operators ng PUV, lahat pala tayo ay may malaking kontribusyon sa climate change. Ang bawat isa ay may malaking papel na ginagampanan upang labanan ang climate change at ang mga epekto nito. Tama ka dyan, Rose. Ako bilang nasa hanay ng transportasyon, ay mas lalo kong nakita ang big picture na ang PUV Modernization Program ay hindi lang negosyo, hindi lang ito pagmamaneho ng public transport vehicles. Ang big picture ng programa ng gobyerno ay upang magkaroon tayo ng mas sariwa at mas malinis na hangin at mas maayos na daigdig, hindi lang para sa atin, most especially para sa future generation. May nabasa nga akong isang kataga, partner. Ang sabi ay prevention is better than cure. Ang sakit po ay mas madaling gamutin kapag hindi malala. Kaya pa po natin iligtas ang ating Mother Earth. Umpisahan na po natin ngayon. Tama ka, partner, huwag natin hintayin na dumating ang time na wala na tayong magagawa para iligtas ang Mother Earth. Magtulong-tulong po tayo sa pagsulong ng PUVMP.
Sa hanay po ng Transport Group, lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakikiisa sa PUBMP, ang pagbabago po ay nagsisimula sa ating desisyon. Isang hakbang at iyang hakbang na yan ay hindi bukas. Dapat ngayon na. Hakbang na, sakay na sa pagbabago. Sa mga nakibahagi na sa PUBMP, salamat po sa inyong malasakit sa ating Mother Earth. Ipagpatuloy po natin ang ating nasimulan at pagbutihin pa po ito alang-alang sa mga darating na henerasyon. Nawa ang programang ito ay patuloy na maging daan para maipaabot ang mga mahahalagang impormasyon sa ating mga transport groups, especially sa mga transport groups na hindi pa nakikibahagi sa PUVMP. Again, in behalf of NCR Transport Consolidated Entity na ngayon ay Arangkada NCR Transport Federation, hinihikayat ko po kayo na sumama na sa biyahe patungo sa progresibong pag-unlad. Sa ating pong pagtatapos ng episode na ito ay nais kong hiramin ang katagang "It takes one person to change a person's life. It takes you and me to save our Mother Earth." Magsama-sama tayo at magtulong-tulong, lahat po tayo ay may responsibilidad to make this world a better place again. Kami po ang inyong host ay nag-iiwan ng paalalang ang bukas na kaisipan ay nagbubunga ng mas malawak na pang-unawa. Sama-sama po nating labanan ang climate change ng may positibong pananaw. Ang laban for Mother Earth at laban for better future ay laban nating lahat. For more updates on PUBMP, just search PUBMP TV NCR sa Facebook and YouTube. Para sa susunod na biyahe, tara na! Sakay na! Makabagong transportasyon na maghahatid ng ligtasan man ating lokasyon. Papunta man sa trabaho o kahit magbabakasyon, komportableng bumiyahe sa bawat pagkakataon. Ikaw ay makakasakay sa transportasyong moderno. Kaligtasan sigurado tayo sa pagmamaneho. Kaya halika na't sakay na tayo mga tropa. Dito'y walang maiiwan, lahat tayo sama-sama. Tara na, sakay na. Dito. At kung walang kasyat, nakalimutan ba ang wallet nyo? Cashless payment na kaya walang problema. Ano pa ang hinihintay? Tara subukan ng ikaw ay makasakay sa transportasyong moderno. May CCTV kaya siguradong kaligtasan mo. Walang hassle dahil lang upuan ay di masikip. Air conditioner, swabe kahit na maidli. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na.
MMRB po ay naglunsad ng makabagong transportasyon. Layo nito ay magbigay ginhawa sa publiko. Meron itong cashless payment at libreng wifi. Sinisigurado nito na may hitid tayo ng ligtas sa ating destinasyon. Tara na, sakay na. Sakay na. Tara na, sakay na. Sakay na. Tara na, sakay na. Sakay na. Isama na ang tropa! Isama na ang tropa! May libreng wifi tayo dito! Makabagong transportasyon! Cashless payment, walang problema! Hindi siksikan! Ligtas ang biyahe! Komportable! Maayos ang serbisyo!